Ayan, no? So salamat po sa Panginoon at nagsama-sama po ulit tayo. Totoo po yun, lahat tayo ay merong dinadanas, no, na problema at kasama pa yung atake, yung mga temptation, yung atake ng kaaway, tapos nadi-discourage tayo. No? Totoo po yan sa Bible, marami din pong man of God, mga followers of God na talagang na-discourage, pero dahil nandyan po ang kapatiran, yun po, meron pong nagpapaalala sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tatag lang. Ayan. Tatagan mo. Ayan. No? Utos po yan ng Panginoon, be strong and courageous. Amen. Yung parang kahit sobrang hina mo na, kahit ang bigat-bigat na, pero dahil may utos ng Panginoon, sige Lord, magpapakatatag ako kasi sinabi mo. Amen? Dapat, ganun po yung gawin natin, no? Kasi, at alam niyo po mga kapatid, isang sign na malapit ka na doon sa next level ng faith mo ay yung mga ganyang struggle. Amen po mga kapatid? Kaya ang isang palatandaan na talagang tumataas na yung pananampalataya mo is tumitindi yung problema. Yes. Amen? Tumitindi yung problema tapos nadi-discourage ka, nagkakaroon ka ng mga doubts. Amen? Kasi mga yan, atake yan ni Satan no? At ng mga bagay sa sanlibutan. Pero pag binasa mo yung salita ng Diyos, pag may nagpaalala sa iyo, ay oo nga, andyan pala ang Panginoon, bibigyan niya ako ng grace. No? Everybody say grace. Ayan, yung grasya ng Panginoon na para magpatuloy ako. Kasi totoo naman yan, may punto sa buhay natin na parang ayoko na. Diba? I give up. Pero because of God's grace, because of the Holy Spirit na binigay sa atin, na sinasamahan tayo, ay nakagagawa natin magpatuloy. Amen. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Palakpakan mo muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Are we ready, church? No? For the Word of God. Ang title nito, mga kapatid, What You Sow is What You Reap. This will be part of our series. Ano yung series natin? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, stewardship. Ayan. Ibig sabihin nun yung katiwala o ikaw ay isang manager. Hindi tayo yung may-ari ng ating buhay. Merong pinagkatiwala sa ating buhay, talento, mga bagay sa ating buhay, may pinagkatiwala ang Panginoon. At ang sabi sa aral ng Panginoon, kung ano ang iyong tinanim, siya rin iyong aanihin. No? Kaya napakahalaga malaman natin ito mga kapatid, nang sa gayon, atin na maalaman na kung dapat ang itanim at kung dapat hindi itanim. Amen. So, ang sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 12, no? On the natural world, ang sabi doon sa sowing and reaping is a law of the natural world. Amen. Totoo naman po yan pag nagtanim tayo ng mangga, ano po ang bunga? Mangga din. No? So natural po yun. That is the principle. Natural. Kung ano yung tinanim mong mga klaseng puno or halaman, yun naman ang magiging bunga niya. Amen. So that's on the natural world. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 12, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman, nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Amen. So ang binigay po ng Panginoon ay mga binhi, no? Sa tao upang itanim. Tama po ba, mga kapatid? Sino dito naka-experience na magtanim? Amen. Sa school ginagawa yan, yung petsa yata yan, no? Or yung munggo, nagiging toge. Tama ba yun? So halos lahat tayo nakapag-experience na magtanim. No? So that is the law of the natural world. No? Kaya bearing seed, yun ang binigay, and fruit. These plants were then given sa tao for food. Para saan po? Yung binigay po na halaman at mga bunga, para saan po yun? Para pagkain. And actually, para din po yung gamot. Amen? Sa ating katawan. Kasi tayo ay galing po sa lupa, amen, galing sa alabok. Naturally, ang kailangan natin is yung mga natural resources. Amen? Everybody say natural resources. Ayan. So, yan yung kailangan talaga ng ating katawang lupa. Kaya nga sinabing katawang lupa No? So, kailangan niya talaga yung mga natural resources na pagkain at of course, pwede rin sa ating gamot. So, sabi sa verse 29, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Amen. So, ano-ano ba yung mga halaman na merong binhi o yung
mga prutas. Sino nakakaalam? Yung merong seed na pwede mo rin siya itanim ulit. Yan, yung mga palay, di ba? Dito sa atin, syempre, very common yan, no? Yung bigas, no? Yung palay, yung gulay, ayan. Ever since the beginning, sa Genesis, man has understood the process of sowing and reaping. So sa una pa lang pong pagkalikha ng Diyos, dinemonstrate na ng Panginoon yung sowing and reaping. Yung pagtatanim at pag-aani. Amen. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3, merong time ng pagtatanim at merong time ng pag-ani. Amen po. So kung tayo ay nasa time ng pagtatanim, huwag po tayong magmadali kasi meron po yung proseso, merong oras bago tayo mag-harvest. Amen. Katulad sa mga estudyante, wave kayo sa akin. Ayan. Kung kayo ay nasa season ng pag-aaral, tama ba? Or pagtatanim, para sa inyong future, ano ang dapat ninyong gawin? Magtanim. Mag-aral ng mabuti, no? Hindi yung binhi, kakainin nyo agad, no? Hindi yung kinakain, kasi tinatanim yon. Amen? Yung seed is meant to sow. No? Hindi siya kakainin. Merong time ng pag-harvest at doon ka mag-harvest ng mga para sa iyong pagkain o para sa pakikinabang ng iyong sarili. Amen po ba? Kaya po pala, kapag hindi po natin sinundan yung principle ng Panginoon, halimbawa, dapat ikaw ay magtanim, pero hindi ka nagtanim. Kaya pagdating ng panahon, wala ka ring ani. Tama po, mga kapatid. O di naman kaya, yung mga itinanim mo ay hindi yun yung pinapatanim ng Panginoon. Kaya nung nag-ani ka, expectation versus reality, hindi nangyari. Diba? Ang expect mo, mag-ani ka ng bunga ng mangga. Pero ang nangyari, ano nangyari? Bunga ng alateris yung na-ani mo. Kasi iba yung natanim mo. Tama mo ba? Are we getting the point? So naturally, what you sow is what you reap. Sabihin mo yung title sa katabi mo. What you sow is what you reap. Ayan. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. No? So we must understood the process of sowing and reaping and has applied it to His benefit. Meron pong benepisyo yan kung tama po yung ating pagtatanim. Amen. So, next, God uses the law of sowing and reaping to bestow His blessing. Sino gusto ng blessing? Amen. Bago yung blessing, meron munang ituturo sa iyo ang Panginoon para makuha yung blessing. Amen po. Kasi alam niyo mga kapatid, hindi naman na basta-basta binibigay ng Lord yung blessing kung hindi natin susundin yung kanyang prinsipyo o yung kanyang aral. Amen po? Sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. So God's blessings comes generally to the whole world. Amen. Ito yung tinatawag na blessing ng Panginoon na natatanggap ng lahat kahit ikaw ay hindi matuwid o ikaw ay matuwid. Amen. So ano yung mga general blessings na sinasabi? Yung pagsikat ng araw. Amen. Siguro kapag ginawa ng Panginoon, doon lang pinapasikat yung araw sa mga matutuwid, malalaman natin kung sino yung hindi matuwid. Amen. Bakit hindi nasisikatan ng araw yun? Kasi hindi siya matuwid. Bakit hindi siya nauulanan? Kasi hindi siya matuwid. Pero sa grasya ng Panginoon, hindi po ganoon. Itong tinatawag na general blessings na ito, yung pagsikat ng araw at yung pag-ulan, ay ipinararanas ng Panginoon sa buong sanlibutan. He sends the sun and the rain to the just and unjust. God is good? All the time. All the time? God is good. Amen. Yun nga lang mga kapatid, dahil alam natin yung problema ng ating bansa, hindi na aalagaan yung natural resources. Ano pong nangyayari? Baha. Amen? Mga flash flood. No? Mga pagkawasak no, ng ating mga kalikasan. So hindi yun ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman kapag dumating ang ulan, kapag dumating ang bagyo, wala pong pumipigil doon sa bagyo dahil
nasisira na ang kalikasan. Amen. Buti na nga lang merong Sierra Madre sa may norte o yung iba pang mga bulubundukin doon, no, na kapag dumadon yung ulan ay humihina. No, pero kapag yun ay nasira, wala na din po. No, marami ang madadamay o marami ang mamamatay. Dahil din sa kagagawan ng, sabihin mo ulit yung title sa katabi mo, what you sow is what you reap. Ayan. So, in some cases, ang blessing ng Panginoon comes more specifically. Everybody say specific. Ano ibig sabihin ng specific? Talagang tinutumbok yung kung ano yun. No? Genesis chapter 26 verse 12. Ang sabi doon, ng taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani. Kaysa kanyang itinanim, pinagpala siya ni Yahweh. Blessings po ba? Yes. Pero bago yung blessings, meron munang ginawa si Isaac. Anong ginawa ni Isaac? Nagsaka sa lupain ng Gerar. Nagtanim po ba siya? Yes. At yung itinanim niya, dumoble o trumiple o maka-100 ibayo. 100 times. Amen. Sino dito gusto makatanggap ng 100 times? Amen. Praise the Lord. Para sa iyo itong topic na ito, what you sow is what you reap. Kasi po, alam nyo, ang Panginoon talagang mabiyaya. Sino dito naniniwala ang Diyos ay mabiyaya? Amen. Nakita natin yung general blessing, yung ulan tsaka araw. Ngayon naman, specific sa isang tao. Gusto ng Panginoon pagpalain ang bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord wants to bless you. Parang hindi siya naniniwala. I-receive mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord will bless you. Ayan. No? Tanggapin mo yan by faith. Ngayon, kung tinatanggap mo yan by faith, sabihin mo sa katabi mo, may gagawin tayo. May kilos tayo. Ayan. So, ang sabi doon, His blessings comes more specifically to those of His choosing. No? Says that Isaac sowed a crop and received 100-fold in one season. Isipin mo, one season? Pwede pala yun, sa 3 buwan, pwede ka palang pagpalain ng Panginoon 100 times. Kung susundin mo yung prinsipyo na kung saan gusto kanyang magtanim. Amen. And then, after that season, you'll harvest. Hindi lang 2 times, hindi lang 3 times, kundi 100 times. Kaya bang gawin ng Panginoon yon sa panahon natin ngayon? Amen. Amen. Do you believe that God never changed? He is still working. He is still a miracle worker. Amen. Kung nagawa yun ng Panginoon sa panahon ni Isaac, sa panahon ni Moses, di ba? Sa panahon ni Joshua, sa panahon ng Panginoong Jesus, ng mga disciples, kaya niya rin gawin ngayon yun. Amen. Ano po yung susi para po mangyari sa atin yung specific blessings na gustong ibigay ng Panginoon? The key is obedience. Amen? Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, yun ang gawin mo. Pero anong gagawin ng kalaban? Lilituhin ka niya, guguluhin ka niya, para hindi mo magawa yung pinapagawa ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, stay focused. Ano yung stay focused, Pastor? Focus tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Ulitin natin, no? Paulit-ulit to para sa ating lahat. Yes, para sa mga anak. Sabi doon, honor your parents in the Lord. Meron bang blessing na sinabi doon? Yes. 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 Yun yung isa sa pinakaunang utos na may kalakip na pangako. Amen. At doon naman sa mga parents, don't exasperate your children. Huwag niyo silang ibuyog sa galit. Yes. Parents, Yes.
Kasi baka sabihin, Pastor, bakit puro anak na lang? Bakit lagi na lang kami? Meron din yun sa parents, itutuloy mo lang. Amen? Don't exasperate your children. Huwag nyo silang ibuyo, i-provoke sa galit. Paano ba napaprovoke yung mga anak sa galit? Kapag may hindi ginagawang maayos yung magulang niya, amen. Pag hindi tama yung ginagawa ng magulang na, paprovoke eh. Amen? Na-exasperate yung mga anak. So, may aral sa mga anak, may aral sa mga magulang. Amen? Amen. At merong pangako yun. Specific blessing para sa iyo. Amen. So kung ikaw ay anak ngayon, honor your parents in the Lord. No? At paano ba natin na-honor ating mga parents in the Lord? Yung simpleng pagtulong sa bahay, ginagawa mo yung duties and responsibilities mo bilang estudyante, no? Talagang wala kang ibang gagawin na walang kinalaman sa pagiging anak at pagiging estudyante. Pero kapag meron kang ginawang hindi karapat-dapat bilang ikaw ay anak at bilang ikaw ay estudyante pa, aani ka rin Yes. ng hindi maganda. Yes. Pero buti na lang, nandiyan ang grasya ng Panginoon dahil kung ikaw ay nagkamali, kayang baguhin ng Panginoon at tuloy pa rin niya ang pagpapala sa iyo. Amen. Ganun po mabiyaya ang Panginoong Diyos. Kaya sa Israel, mga kapatid, basahin natin sa Exodus chapter 23, verse 19. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukiling. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Specific ba yung utos? Yes. Yes. Sabi, huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Ibig sabihin, meron specific na utos ng Panginoon at meron siyang sinasabi na dadalhin ninyo. Ano yun? Yung first fruit. No? Pinakamainam sa unang ani. Hallelujah. Deserve ba ng Lord yung the best? Yes. Does God deserve na ibigay natin sa Kanya yung the best? No? Come to think of it. Sapat na ba, Lord, yung umattend ako, nagsimba ako? Is that your best? Meron pong pinapagawa ang Panginoon. At makikita mo rin, madidiscover mo rin sa sarili mo, this is the best version of yourself dahil ginawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Amen. Gusto rin ng Panginoon maging the best version of yourself ka eh. No? Maging matupad yung kalooban niya sa buhay mo para tuloy-tuloy niya maibigay sa iyo yung blessing. Sa Israel po, merong tinatawag yung God's yearly blessing was expressed in the Feast of First Fruits. Yearly. Kaya nga in-encourage ko, di ba, yung bawat isa, by the end of this year, we will have a Thanksgiving sacrifice for God. Hindi ito pamimilit, pero this is a principle from the Bible. That before 2025 ends, give your best to God as a thanksgiving as we cross over to 2026. Yes. Are we hearing this, church? Now, kapag ganun po yung binigay natin, no? Ito po ay utos. Iklaro lang po natin, hindi po kailangan ng Diyos ang pera natin. Yes. Hindi kailangan ng Diyos na kung ano sa atin. He is God. Sumunod ka o hindi, He will still be God. Amen. No? Pero ano yung nais ng Panginoon? Nais ng Lord pagpalain ka. Amen po? Kaya po merong inutos ng Panginoon para ma-receive mo yung pagpapala. Obedient. Yes, obedience. Kaya may inutos ng Panginoon para makita niya kung handa ka na bang tumanggap ng pagpapala. Kasi kapag ikaw ay nakasunod sa utos ng Panginoon sa pinapagawa na sa iyo, ibig sabihin, handa ka na tumanggap ng pagpapala. Amen po, mga kapatid. So, ganoon po yun. Kaya, napakahalaga malaman natin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban niya, when the first of the harvest was brought to the Lord as an offering, Leviticus 23 verse 10. Anong sabi doon? Sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Yes. At sino po ang pinakapunong pari natin?
ang Panginoong Jesus. Kanino dadalhin? Sa Panginoong Jesus. Yes. Amen. Para kanino po yung offering na yon? To our King. Yes. To our Lord, none other than the Lord Jesus Christ. Amen po. Para sa gawain ng Panginoon. Amen po. Para maituloy throughout generations, from generations, yung gawain ng Panginoon. Sino dito gusto niya mapagpatuloy ang gawain ng DOCGM? Amen. Amen. Na throughout generations, 10 years from now, another 10 years from now, 50 years from now, meron pa rin DOCGM. Sino gusto may ganon? Amen. Amen. Kung gusto po natin, church, lalo na tayo na nauna dito, we are part of history. God is making a history in the OCGM. And God wants to bless each and every one of us. Bibigyan ka niya ng binhi na dapat itanim natin ngayon na ang makikinabang yung ating mga anak, yung ating mga apo, at ang komunidad dito sa Golden, sa Diamond, sa mga darating na panahon. Amen. That is the principle of sowing and reaping. God's warned Israel. Merong warning. Leviticus 26 verse 16. Meron pong hindi dapat gawin. Ano yun? Padadalahan ko kayo ng mga sakuna. Makararanas kayo ng matitinding sakit na magpapalabo ng inyong mga mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Bakit po may sinabi ng Panginoon na ganoon? Winarningan niya po kasi ang bansang Israel that if they forsook or forsake Him and pursued idols, kapag ibang Diyos ang pinaglingkuran, the law of sowing and reaping would be suspended and their crops would fail. Kapag sa iba po natin ibinigay ang papuri, kapag sa iba po natin inalay ang pagsasalamat at pagsamba, sumpa po ang kahantungan. Amen. Mga kapatid. Kaya napaka-crucial malaman natin sa buhay natin, is Jesus truly your Lord and your Savior? Sino ba talaga ang ating dinodiyos? Ang ating sarili ba? Kasi kung laging nasusunod ang sarili mo, Diyos mo yung sarili mo. Ang ibang tao ba? No? Sino ba ang nasusunod sa buhay natin? Yung bagay ng kayamanan ng sanlibutan? Nakita po natin maraming dumudiyos sa pera. Lalo na sa mga issue sa ating politics ngayon, no? Hindi lang bilyon, trilyon eh. Amen? Grabe po. Mabibilang mo pa kaya yon? Yung bilyon nga, hindi natin alam kung ano yun eh. Kung magkano yun eh. Yung milyon nga, hindi pa natin alam yun eh. No? Tapos trilyon pa. So, ibig sabihin, anong mangyayari? Padadalhan ko kayo ng mga sakuna. Amen. What you sow is what you reap. Makararanas kayo ng matitinding sakit. Nangyayari po ba? Nangyayari po sa hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Manlalabo ang inyong mata, manghihina ang inyong katawan, di ba? Paikli ng paikli yung buhay ng tao eh. Yeah. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Dahil sa pagsuway, dahil hindi sa pag-honor sa Panginoon. Because we must give to God what is due to God. Amen. Sabi ng Panginoong Jesus nung nagtanong sa kanya about sa gobyerno kay Cesar, sabi ng Panginoon, ibigay ang nararapat kay Cesar. O nararapat sa Diyos, ibigay mo sa Diyos. Amen. Amen. That is the principle. Kapag sinunod po natin yun, meron pong specific blessing. Pero kapag hindi po natin ginawa yun, meron pong curse. This happened to disobedient Judah on a couple occasions. Basahin natin Jeremiah 12:13. Ang sabi doon, naghasik ng trigo ang mga tao, ngunit tinik ang inani. Isipin nyo, nagtanim ng parang palayan no? Yung trigo eh. Pero yung tumubo, puro tinik. Walang pakinabang. Sabi nun, nagpakahirap sila sa paggawa. Talagang nagpagal sila. Subalit walang pakinabang. Wala silang inani sa kanilang itinanim dahil sa matinding galit ko sa kanila. Bakit po matindi yung galit ng Panginoon? They worship other gods.
No? Kung alam niyo yung ibang mga gods, lalo na yung mga nagmo-mobile games dyan, di ba? Hindi niyo lang alam, it's a battle of gods. Yung mga, andyan si Zeus, andyan si Nana. Yung mga, sa Greek mythology, no, andyan si Diana. They worship gods. Sumpa. Di ba? So ano po yung nangyayari? Sumpa po yung natamo. Nasaya. No? At nung sa panahon nga nung Israel, meron sila ding ibang Diyos, no? Nabanggit din sa Bible yung si Baal, no? Balaam, di ba? So sa Micah 6:15, ang sabi doon, kayo'y maghahasik subalit hindi madaani, sabi ni Propeta Mikas, no? Magpipisa kayo ng olibo, ngunit hindi makikinabang sa langis nito. Alam niyo yung olive oil? Yes. Yan yung sinasabi dito. So kahit magpisa sila, kahit anong piga nila doon sa olive, walang lalabas na langis. Magpipisa kayo ng ubas, ngunit hindi makakatikim ng alak na katas nito. So walang pakinabang. Bakit po? Because of disobedience. Yes. Amen. May sinabi po sa Bible, people ruin their lives dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon. Dahil sa kanilang mga pagpili. Amen. Sabihin mo ulit yung title sa katabi mo. What you sow is what you reap. Tagalogin mo, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin. Ayan, no? The next point, mga kapatid, sowing and reaping is also a law of spiritual world. Everybody say spiritual world. Ayan. Ang katotohanan po ng buhay, mga kapatid, nag-i-exist tayo dito sa physical world, pero mas totoo ang spiritual world. Mas totoo ang mga bagay na hindi nakikita kaysa yung mga bagay na nakikita mo ngayon. Kaya kung nakikita mo ngayon, puros problema, kapatid, hindi yan gaanong totoo. Ang pinakatotoo ay yung salita ng Diyos at yung pangako niya sa iyo. Yes. Amen. In the spiritual world, ganito ang pangyayari. Galatians 6:7. Sabi doon, huwag ninyong dayain o huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. In the spiritual world, that is also the law or yung batas. Na kung ano yung ating ginagawa in spirit, yun din ang ating aanihin. Kaya sinasabi, it is more than just an agricultural principle. Hindi lang ito basta yung sa lupa, no, yung natural or agricultural principle. It is an axiom of life that we reap what we sow. As sinasabi, there are natural consequences. Everybody say consequences. Consequences. Malaya kang pumili ng kung anong gusto mo, pero hindi ka malayang pumili kung anong resulta nito. Ulitin ko yun, mga kapatid. Malaya kang makapamili kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, pero hindi ka malayang pumili sa magiging resulta nito. Yes. Amen. Kasi merong batas. Di ba? Merong nilagay ang Diyos na batas, naturally and spiritually. Hindi po pwedeng mabali yung batas na yun. Mula Genesis hanggang sa panahon natin ngayon, umiiral yung batas na ito. Ano po yun? Kung ano yung iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Amen. Kaya yung natural resources, hindi lang yun doon nag-a-apply yung sowing and reaping. There are natural consequences din sa ating mga aksyon. The world operates under the law of cause and effect. Amen? Nag-ooperate ang mundo sa batas ng cause and effect. There is no way around it. Walang palusot doon. Amen? May-expose at may-expose yan. Kaya nga sinabi ng Panginoon din sa kanyang salita, walang lihim na hindi. Bubunyag. Kahit matagal na panahon pa yan. Yes. Bubunyag at Diba? Halimbawa, yung 20 years after, dun lang nabunyag. Di ba may mga ganon? Yes. Yes.
yung kaso ni ganito. After 20 years, nalaman palang wala siyang kasalanan. Di ba may mga ganon? Na-discover pala na hindi siya yung nagkasala. Pero nakulong siya ng mahabang panahon. Pero ang maganda doon, sa batas talaga, ang Diyos ang kikilos. Walang lihim na hindi nabubunyag. Amen. Kaya nga, hindi mo malilinlang o hindi mo kayang tuyain ng Diyos. Huwag nating lokohin yung ating sarili. Sabihin mo sa katabi mo, huwag nating lokohin ang ating sarili. Amen? Huwag nating lokohin yung ating sarili. No? Isipin mo, niloloko mo yung sarili mo na pinapaniwala mo yung sarili mo ng isang bagay na hindi naman totoo. Kapatid, it's time to be free. Amen. Kailangan makalaya ka dyan. No? Kung hindi na talaga, hindi na. Amen? Kung hindi na talaga mag-work yun, hindi na. Ipagpasa Diyos natin yun. Amen? Halimbawa, sa may sakit. Diba? Nagawa mo na lahat ng part mo. Huwag nating lokohin yung ating sarili. No? Minsan kasi sinasabi natin, ay, wala akong sakit. Pero may sakit ka. Amen? Huwag nating lokohin yung sarili. Aminin natin sa Panginoon. Yes. Kasi paano ka gagaling kung hindi ka aamin? Yes. Yes. Kapag merong pag-amin, merong paglaya. Amen. Pag merong kang pag-amin, merong kang kagalingan. Amen. Amen? So, amin tayo sa Panginoon. Kaya, the world operates under the law of cause and effect. There is no way around it. Every time we choose an action, we also choose the consequences of that action. No? Sunod na punto. Sowing and reaping implies a weight. 1 Corinthians 3:6. Ang sabi doon, ayan, implies a weight. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpalago. Amen! So, sowing and reaping implies a weight. Kasi may proseso po yan eh. Pwedeng ikaw yung nagtanim, sabi doon, nothing good grows overnight. Basahin natin. Nothing good grows overnight. Yung the best na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon, hindi yan mo makakamtan ng madalian. Sino dito gusto yung God's best? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong magmadali. Katulad sa pag-aasawa. Yes. Amen. Pastor, bakit mo laging ina-example yan? Kasi ito yung totoo eh. Amen. Amen. Kasi ako ngayon ay meron pong napakagandang asawa, pinakamaganda sa buong Samar. Ayan, sa buong ano yan, Pilipinas. Oo. So, nothing good grows overnight. Amen. Ibig sabihin, hindi mo yan makukuha ng madalian. Kailangan matinding panalangin. Sabi mo sa katabi mo, kailangan manalangin. Hindi porket maganda, yun na yun. Di ba? Hindi porket siya yung parang type mo, kasi mukha siyang Korean eh. O mukha siyang Taiwanese. Oh baby, baby, baby. Ay, panahon pala namin yun. Nakikita yung edad. So, iba kapag ang Diyos nagbigay. Amen. Diba? Dapat idadalangin mo, Lord, siya na po ba? Hindi mo yan ipagpipray na 12 years old ka pa lang ngayon, ha? Hindi ganon. Alamin mo kung ano ang time and your season. Yes. If your season ay magtanim ka na magtanim for your future, Yes. Yes. by all means, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Amen. Pero if your season, di ba, na ready ka na, you are emotionally ready ka na, financially ready, meron kang kinikita na, no? Medyo stable ka na. Amen? Amen. Pwede na ba, Pastor, manalangin ng ganon? Pwede na. Kasi sasabihin naman ng Holy Spirit yun, anak, it's time. Ay, Pastor, ano na po ako eh. Halimbawa, ikaw ngayon ay 20 years old. Bata pa yun. Hindi pa yun.
Huwag kang magmadali, no? Eh ngayon eh, Pastor, 25 na ako eh. Hindi pa yun, maghintay ka. Sa Panginoon, huwag kang magmadali. Mamaya, puro tinig yung makuha mo eh. Diba? Puro tinig pa na sa lalamunan. Diba? Napakasawa mo. Grabe pala, diba? Diba? Parang nung naka-makeup, talagang, wow, ang ganda. Nung nawala na, uy, sino ka? Iba pala eh, no? Parang nabura yung kilay. Tapos, so, kaya maganda yung paghihintay eh. Yes. Sowing and reaping implies Wait. waiting season. Meron pa lang ganun, Pastor? Yes. Meron ganun. Hindi naman agad puno, agad yan eh. Yes. Diba? Pagkatanim mo ngayon, panalangin, diligan ng panalangin. No? Maglingkod sa Panginoon. Gawin yung pinapagawa ng Panginoon. At di mo mamamalayan. No? Mananaginip ka na lang parang yung panaginip ni Joseph. Sabi ni Gabriel, do not be afraid to take Mary as your wife. Parang ganun. No? Parang ganun yung inipras sa akin eh. Huwag ka matakot din. Mag-propose ka na kay Shena. Hallelujah. Parang ganun yun eh. Alam ko si Brother Barry, ganun din yung naranasan niya yung kay So nakita nyo, nung doon na sa perfect time, Okay. edi maganda. Kasi nga, pinalangin. Huwag niyong kalilimutan yun, panalangin. Huwag niyong pakalimutan kumonsulta sa Panginoon. No? Amen ba mga kabataan? Amen. At ngayon, kung ikaw man ay nagkamali, hindi pa huli ang lahat. No? Pwede ka kung hindi ka pa naboborn again, maboborn again ka. Fresh start, di ba? Yung dating parang ang gulo ng mukha mo, gagawin fresh yan ng Panginoon. Amen? Kasi ganun yung grasya ng Panginoon. At tuturuan ka niya ulit magtanim. Magsimulang muli. Amen? Ganyan ang biyaya ng Panginoon. Kaya, always involve the Lord sa inyong mga ginagawa. The farmer must be patient. Amen? 1 Corinthians 3:6, ang sabi doon, ako ang nagtanim, sabi ni Paul. Pero si Apollos ang nagdilig. Amen? Ano yan eh? Teamwork yan eh. Yes, amen. Amen? Lalo na sa pag-harvest ng kaluluwa. At ang Diyos naman ang nagpapalago at nagpatubo. Amen? Ang sabi doon, when the Bible likens the ministry to planting, watering, and reaping. Everybody say planting. Amen. Yan. Siguro familiar naman tayo sa word na yun, no? Everybody say watering. Watering. Yan. May ganyang proseso pala. Yes. At everybody say reaping. Yan. Hindi agad yung nagtanim ka ngayon, bukas ani ka na. Hindi ganon. Meron kang pagtsatsagaan. Amen. Kaya sabi sa Matthew 9 verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ano yung dapat mangyari? Manalangin sa Lord. The Lord na nais ko pong mag-ani. No? So, padalhan mo po ako ng mga makakatulong, makakasama ko para maani ang mga dapat i-ani. Amen. So, God will bring forth fruit to His glory in His time. Sabihin mo sa katabi mo, in His time. Until then, we faithfully labor in His field, knowing that the proper time, we will reap a harvest. Galatians 6:9. Ang sabi doon, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sabi mo sa katabi mo, baka sumusuko na yan. Sabi mo, huwag kang sumuko. No? Huwag kang sumuko. Sabihin mo, tugtungan mo, sumuko ka kay Jesus. The Lord of the harvest, si Jesus, no? Sa Psalm 126 verse 5, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Intindihin natin ito mga kapatid. Sa ating pong pagtatanim ng mabuti, pwede kang makaranas ng pag-iyak. Amen. Pwede kang makaranas ng kapigatian. Yes. Pwede kang magkaranas ng pagtangis. Lord, mabuti naman yung mga ginagawa ko sa kapwa ko. Mabuti naman yung pagmiministry ko. Pero bakit ako tumatangis ngayon? Katotohanan po yan sa salita ng Diyos. Na habang ikaw ay nagtatanim, dadanas ka
Pagod. Dadanas ka ng pagod, yes. Kaya nga ang utos doon, huwag kang mapagod. Amen. Kahit pagod ka na, sundin mo pa rin yung utos, huwag akong mapagod. Kasi iba yung nararamdaman mo, iba yung pananampalataya mo. Huwag mong ibase ang pananampalataya mo sa nararamdaman mo. Amen. Amen. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Kung nararamdaman mo ay takot, pagsuko, napapagod ka na, gusto mo nang, wala ka ng gana, gusto mo nang sumuko sa lahat ng bagay. Kapatid, sinasabi sa iyo ng Diyos, may pag-asa at siya yung pag-asa. Huwag kang mapagod. It is a sign, senyalis yan na nagtatanim ka ng mabuti kung nakakaranas ka ng mga iba't ibang klaseng pagsubok. Kaya nga sabi din sa Biblia, magalak kayo kung kayo dumaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Dahil sa oras na napagtagumpayan nyo yung mga pagsubok na yon, kayo ay kokoronahan ng korona ng buhay. Yes. Amen. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. There's a time to cry, no? Baka naman tumatangis ka sa mga hindi naman dapat iyakan. Diba? Sabihin mo, huwag mong iyakan yon. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, mahal ka ng Lord. Ayan. Kasi minsan, alam nyo, nasasayang yung mga oras kapag merong sinasabi ang Panginoon, huwag ka nang manangan sa nakaraan. Nasasayang yung oras kapag nananangan ka sa nakaraan, eh, no? Meron bang nagtatanim ng nakamalingon-lingon? Wala. Anong kailangan pag nagtatanim? Concentration. Concentration. Focus ka. Amen po? Kaya sabi ng Panginoon, pag merong pinapamove on sa iyo ang Panginoon, mag-move on ka na. Sabihin mo sa katabi mo, mag-move on na tayo. Parang ayaw. Ulitin mo. Ayaw eh. Mag-move on ka na. Sabihin mo. Kasi pinapatanim tayo ng Panginoon. May pag-asa eh, di ba? Ayun o. Pupuspusin ka ng kagalakan. Kahit pinaiyak ka niya, darating ang araw, kagalakan. Bakit? Kasi nagtanim ka ng kabutihan para sa Diyos. Tuloy lang, patag lang kapatid. Tuloy-tuloy mo lang yung pagsunod sa Panginoon. Kahit ikaw ay umiiyak, kahit ikaw ay tumatangis, nakikita yan ng Panginoon. Darating ng panahon, papalitan niya yan ng kagalakan, walang katumbas. Dahil doon mo mararanasan talaga na tama ang sinabi ng Panginoon. Amen? We reap in kind to what we sow. Galatians 6 verse 8. Ang sabi doon, ang nagtatanim para sa sarili, niyang laman, ay nag-aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu, meaning yung mga espiritual na bagay, ay aani ng buhay na walang hanggan. Sino naniniwala dito meron siyang mansion Amen. na pinangako ng Panginoon? Sabi sa John 14, di ba? Do not let your heart be troubled. Believe in me, sabi ng Panginoon Jesus, believe also in God. In my Father's house, there are many mansions. At paparoon ako at ihahanda ko lahat sa iyo. At pag nahanda ko na lahat, sabi ng Panginoon, ako'y babalik at isasama ko kayo. Amen. Glory to God. Sino dito yung laging kiniklaim yung pangako na yun ng Amen. Panginoon? That Jesus will come back again. Amen. That there will be time, no more weeping. Wala nang pagtangis. Wala nang lamay. Wala nang ibuburol. Because when Jesus comes back, He is the way, the truth, and the life. Kapatid, there will be full of joy. There will be a shout of victory, shout of joy. Yes. Kaya kapatid, hindi natin maikumpara ang buhay natin dito sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang buhay ng tao ay napakaikli lang. Sabi nga, parang singaw lang, sabi sa Biblia. Kung ikaw man ay maghirap dito ng maraming taon, hindi pa rin yun maikukumpara. Temporary lang yun sa walang hanggan. Amen. Glory to God. Kumbaga, ang buhay natin, parang yung microphone na dala ko. Ito, hawak ko. Maikli lang, di ba? Pero yung eternity,
ay parang tubig sa dagat na hindi nauubos. Ang sabi nga, merong isang quote, no? Kapag ang isang maliit na ibon, yung maya, sabihin natin yung ibong maya, nailipat niya na yung buhangin from east to west. Matagal ba yon yung isang maya, malipat niya yung lahat ng buhangin from silangan to bando? Matagal ba yon? Yes. Ang sabi dun sa quote na yon, nagsisimula pa lang ang buhay na walang hanggan. Ganun talaga. At hindi ka maiinip dun sa buhay na walang hanggan. Bakit? Maraming kang gagawin doon. Maraming ipapagawa ang Panginoon doon. At dahil ang katawan mo ay hindi na panlupa kung hindi panlangit. Sino dito yun ang focus niya sa buhay? Amen. Kaya kapatid, huwag kang mag-focus dun sa mga temporary things. Sabi sa Bible, kasama na ang problema mo. Kasama na yung sakit karamdaman mo. Kasama na yung mga utang mo. Temporary lang yun. Amen. Sino dito yung nag-agree doon? Yes. Ang focus mo, yung mga eternal na mga bagay. Sabi doon, mag-impok tayo sa langit. Magtanim tayo sa Espiritu. Paano po yun, Pastor? Gawin mo yung pinapagawa ng Lord. Amen. No? Una, maging active ka sa church, manalangin ka, sundin mo yung salita ng Panginoon, di ba? Kung ang season mo ngayon ay pag-aaral, mag-aaral ng mabuti, i-honor mo ang parents mo, tumulong ka sa lahat ng panahon, sa magulang mo, sa bahay nyo, at darating ang panahon, aani ka niyo. Amen. Next verse. Sige po. Basahin niyo. 1, 2, 3. Ano man ang kanili ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalaang taglay. Next. Mic check. Okay na. Praise the Lord. Are you praying for me? Yes. So sabi doon, ano man ang anihin ng masama, walang kahit mag-ani ka ng trilyon-trilyon, di ba? Kung stress na stress ka naman, di ba? Talagang payat na payat ka. Hindi mo man magamit yung mga pera mo. Amen? So walang kabuluhan yon. Ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Iba po talaga yung pagpapala galing sa Diyos. Sabi doon sa 22 verse 8, ang naghahasit ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan. At hindi magtatagal ang kanyang yan. Kung yung ginagawa ng isang tao, katulad yan, yung mga corruption na yan, hindi naman magtatagal yan eh. Yes. May expose at may expose yan. Hangganan. Nakita niyo marunong talaga ang langit. Inalaw ng Panginoon yung mga bagyo sunod-sunod. Tama? Yes. Yung mga lindol sunod-sunod. Para ano? Kasi merong nananalangin ng Lord, may you expose graft and Yes. corruption. Yes. Hallelujah. Na-expose na. Amen? At yun ang paraan ng Panginoon para magising. Tingnan mo nga yung katabi mo kung gising. Magising ang bayang Pilipinas sa katotohanan Amen. na tayo ay dapat lumapit sa Diyos, magsisi. Lahat tayo lahat ng tao. Wala isang matuwid sa atin. Magsisi at magbalik loob sa Diyos at doon lang magkakaroon ng restoration, revival sa ating bansa. Amen. Pangunahan dapat ng ating mga churches. Amen. Kaya napakahalaga yung mga injustice. Sabi doon, hindi magtatagal ang kasamaan. I-expose sila ng Panginoon. So, next verse na tayo. We reap proportionately to what we sow. 2 Corinthians 9:6. Ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay ani ng, at ang nagtatanim ng marami ay nag-aani ng, ito po ay prinsipyo. Amen? So kung yung tinanim mo ay konti lang, no?
ano aasahan natin? Makonti lang. Konti lang. No? Kaya sabi, ang rule, the more seed planted, the more fruit harvested. Amen? The Bible applies the law to our giving. Ayan. Those who sow generosity will be blessed more than those who don't. No? This principle is not concerned with the amount of the gift, but with the spirit in which it is given. God loves a cheerful giver. Sa verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, thank you. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, binigay talaga natin sa Kanya yung buong talento natin, yung oras natin, buong paglilingkod natin, sinabi doon ng pangako, ikaw ay aani. Basahin po natin yung next verse. Sabay-sabay. Luke chapter 21 verse 2. Amen. Naalala natin yung story ng byuda, Yes. mga kapatid. Bakit higit ang inalay noon, mas maliit naman yung amount na binigay niya. Pero bakit kinalugdan siya ng Panginoon? Dahil wala yun sa amount. Nandoon yun sa puso. Bakit? Bakit? Ganun kasi yung amount na binigay ng byuda, ayun na lang yung meron siya. Yes. Amen. Ibig sabihin, binigay niya ang lahat sa Panginoon. Even the widows, sabi doon, mites are noticed by the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ng Lord ang paglilingkod mo. Ayan. Matthew chapter 13 verse 8. Ang sabi doon, we reap more than what we sow. Meron pagkakataon na ganito. Katulad kay Isaac, nagtanim siya ng ilang binhi, pero 100 times eh. Sabi doon, ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Bakit po? Dahil naitanim sa tamang lugar. Ano po yung tamang lugar? Matabang lupa. No? In other words, the law of sowing and reaping is related to the law of multiplication. Everybody say multiplication. Kaya ba ng Panginoon i-multiply yung resources mo? Amen. Amen. Paano po mangyayari yun? Jesus spoke of seed that brought forth 100, 60, and 30 times. 1 grain of wheat produces a whole head of grain. Isipin nyo, isang seed lang ng trigo ay nag-produce ng madami. Katulad ng mustard seed, di ba? Kapag yun talaga ay naitanim sa matabang lupa, ay magiging malaking puno yun. Amen? Kaya sabi doon, in the same way, one little fig can produce an out-of-control frenzy and falsehoods, fallacies, and fictions. Ganun din, contrary mga kapatid, kapag ang isang tao ay nagtanim ng hangin, aani siya ng bagyo. Amen ba? Ang tinanim lang niya, hangin. Pero ang tinamo niya ay bagyo. Hosea chapter 8 verse 7. Naghasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ano po ba yung sinasabing hangin dito? Yung masamang pagtatanim. Ang mga nakatayong trigo'y walang buhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Kasi nakikita ng Lord ang puso ng bawat isa. Yes. Kung masaya kang nagtatanim, cheerful giver, cheerful servant, di ba? You have the heart of a servant. Talagang darating ang panahon, pagpapalain niya ng Panginoon. Yung mga gawa ng iyong mga kamay. Kaya sabi, our labor is not in vain. No? Pero kung ikaw naman ay naghahasik ng hangin, ibig sabihin, ano ba yung isang halimbawa ng hangin? Halimbawa, kayabangan, kapalaluan, amen? Ma-pride ka, ayaw mo talagang umamin, ayaw mong magsisi, no? Ayaw mong makinig.
Ano ang pwede mong anihin? Ipo-ipo. Talagang disaster yan. No? Halimbawa, bilang isang magulang, nagtanim ka ng hindi magandang routine or hindi magandang pag-uugali sa iyong mga anak. Maa-adapt nila yan. At mapapakita rin nila yan sa kanilang mga anak. Yun yung tinatawag na generational curse. Amen? Na meron kang ipinamana na hindi karapat-dapat, tawag doon hangin. At bakit naging ipo-ipo ang tina mo? Dahil maraming nadamay. Up to the 4th generation ay naging sumpa. Kaya kailangan maputol yun eh. Mapuputol lang yung hangin, mawawala lang yung hangin na yan, yung masamang hangin na yan, kapag sabi ng Panginoon, be still. Amen? Naalala nyo, Jesus calms the storm? Pinatigil ng Panginoong Jesus. Therefore, ang makakapigil lang sa generational curse sa pamilya mo, yung sumpa sa pamilya nyo, si Jesus lang. Amen. Kapag siya ang naging hari ng buhay nyo, mawawala ang mga bagyo o mga masasamang hangin Yes. na itinanim pa ng kanununuan nyo. Nakuha po natin mga kapatid. So, mga ganun yun. At minsan pa nga yung samaan ng loob sa mga magkakapatid. Hello? Yung mga magkakapatid dyan na mayroong samaan ng loob, simula nung sila yung mga bata, hanggang sila magtanda, hindi nagpatawaran. No? Tapos yung kapatid, nagsorry na lang siya nung nilalagay na dahan-dahan sa lupa yung kabaong ng kapatid niya. Hindi na siya marinig. Huli na. Narinig niyo ba ito mga kapatid? Yes. Kaya nga crucial, very crucial ang turo ng Panginoon, forgive, just as the Father forgave you. Diba? Basta tayo, mga Kristiyano, i-demonstrate natin yung pag-ibig na yun. Na kahit gaano kasama yung nangyari, matuto tayong magpatawad. At yun ay, yung pagpapatawad niyon, galing sa kapatawaran na tinanggap din natin sa Diyos. Amen po? Yes. At doon matitigil ang sumpa sa iyo. So kung hindi man tanggapin ng other parties, wala na tayo doon. Yes. Hindi na tayo accountable doon. Kung galit pa rin siya, di ba? Kung may hinanakit pa rin siya, iaani niya yun eh. Yes. Yung sama ng loob, yung kinimkim mo, hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo, kapatid, sakit sa katawan niyo. Amen po. Kaya God wants you to be free. God, nais ng Lord maging malaya ka para malaya mong ma-receive ang mga pagpapala niya sa iyo. Last, mga kapatid, sowing and reaping is used as a metaphor for death and resurrection. Sa 1 Corinthians 15:42, sabi doon, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. 43, walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, meron din katawang spiritual. Yun ang pangako ng Panginoon. Ang sabi doon, He uses the analogy of planting a seed to illustrate physical death. Amen? Kaya sabi, basahin natin John 12 verse 24, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatiling itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Amen. Ano po ang ini-illustrate nito mga kapatid? Kailangan yung binhi ay mamatay. Kasi kung hindi yun mamamatay, hindi siya mamumunga. Ano po yung sinasabing pahayag ng Panginoon tungkol dito? Symbolizes yung ating buhay. Yung death and resurrection. Amen? Kaya sinabi doon, sowing and reaping is used as a metaphor for death and resurrection. Na kung ikaw ngayon, tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo bilang Diyos
siya ang hari at tagapagligtas ng iyong buhay, mamamatay ang mga pagnanasa ng laman Yes. at magbubunga ng panibagong buhay. At ito ay magagamit ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Amen po ba? So a seed may die when it falls to the ground, but it is not the end of its life. Amen? Hindi iyon ang huli ng kanyang buhay. Kaya nga, yun ang simula ng panibagong buhay. Kaya nga, if anyone is in Christ, He is new. bago na siyang nilalang. Kung ikaw, sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Wala na ang dati. Bakit? Namatay na yun eh. Yes. Amen? Wala na yung dating mga bagay sa buhay mo na hindi kalooban ng Panginoon. Bakit? Separated na yon. Patay na yon. Amen? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ngayon ay bagong nilalang at meron ng buhay na pag-asa. Kaya mga kapatid, makikita natin throughout Scripture sa ating pong buhay, ito ang ating dapat sundin. Ang pagtatanim na nais ng Panginoon, we found out the idea of sowing and reaping is an important principle, imparting wisdom for both this world and the next to come. Amen. Kaya napakahalaga ng pagtatanim. Kaya mga kabataan, lalo na yung mga nasa teenage pa lang, no, habang may lakas pa kayo, huli nating babasahin yung Ecclesiastes chapter 12 verse 1 sa King James Version. At sabi doon, remember your Creator in the days of your youth. Sa panahon meron ka pang lakas. Ito po mga kapatid, hindi lang tumutukoy sa mga kabataan ha. Kahit may edad ka na pero malakas ka pa, remember your Creator. Sabi doon, He shall Ecclesiastes 12 verse 1. Yan. Remember now. Kailan mo dapat kilalanin? Ngayon. Ang iyong tagalikha in the days of your youth. Or ibig sabihin, habang malakas ka pa, habang may lakas ka pa. While the evil days come not, habang wala pang sobrang sama na nangyayari, nor the years draw nigh, habang hindi ka pa ganoon katanda, when thou shalt say, I have no pleasure in them, na baka sabihin mo sa kahuli-hulihan ng buhay mo, walang kwenta ang mga napala ko sa sanlibutan. Amen? Huwag na tayong dumaan sa punto na yon. Ang nais ng Panginoon, ibigay sa iyo ngayon. Maranasan mo ngayon ang pagpapala habang may lakas ka pa. Amen. Amen? Kaya, kapatid, huwag tayong magsawang magtanim ng mabuti. Huwag tayong magsawang maglingkod sa Panginoon. Alam niyo kung anong purpose? Everybody say purpose. Kung bakit tayo nag-exist, kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito, the purpose is to glorify God, to serve Him, to worship Him. Yun po ang purpose ng buhay natin. At yung mga bagay na iyon ay mananatili hanggang pangwalang hanggan. Yung pagtitiwala, paglilingkod sa Diyos, pag-glorify sa Kanya, pagsamba sa Kanya, mananatili yon. Purpose na yon, magpasawalang hanggan. Kaya ngayon pa lang, now, remember your Creator. Kung gusto po natin maging maayos ang mga susunod po sa ating mga anak-anak, mga apo, kung gusto natin mabago ang bansang Pilipinas, magtanim po tayo ng maayos at mabuti para sa Diyos. Amen? I want to invite each and everyone as we worship the Lord, mga kapatid, sa umagang ito na tayo ay tumayo, tayo ngayon ay lalapit sa Panginoon.